Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Ito yung weekly tarot reading. So, tingnan natin kung anong messages, kung anong vibration, energy na para sa inyo. Okay? So, this is weekly tarot reading in general. First card mo dito is vulnerability, middle, crystals, focus, and then self-reliance. Don't be afraid to fly solo. So, dito tayo sa 3 cards na to. Okay? Cancer, sinasabi dyan sa barahan na huwag tayong maging sensitive sa linggong ito. Okay? Dito, sinasabi ng barahan na huwag tayong maging balat sibuyas sa linggong ito. Ang kailangan mo sa linggong ito is pasensya. Pag-uunawa, pasensya, yun, understanding, patience, and self-reliance talaga, na sinasabi na huwag mong isisiksik yung sarili mo sa ibang tao. Huwag mong isisiksik yung sarili mo sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, sa isang trabaho na hindi naman para sa'yo. Okay? Focus ka sa kung saan ka accepted. Focus ka sa kung sino yung nagmamahal sa'yo. Focus ka sa kung saan ka needed. Okay? Okay. Nakikita ko sa'yo dito na yung energy mo ngayon na masyado kang sensitive, mabilis magalit, palasigaw, or pwedeng mabilis kang mainis, mawala ng pasensya. Siguro dahil kulang sa pera, kulang sa tulog, kulang sa pagmamahal, suporta, or anything. Basta pag may gano'n ng mga pagkukulang, talagang lumalabas yung pagiging sensitive ng tao, minsan mainitin yung ulo or anything. So, kailangan mong maging mapasensya kasi pag hindi ka naging mapasensya, pwedeng pumasok dito yung 5 of Wands mo. Okay, yung 5 of Wands na pwedeng pagsisihan mo siya. So, ingat-ingat ka kasi itong 5 of Wands na to is all about egoistic battle to. Okay? So, posibleng sa linggong ito, pwedeng makakuha ka ng kaaway, kasagutan sa social media or sa totoong buhay. Sa totoong buhay talaga ha, sa personal, dahil gawa ng sensitive ka, nagagalit ka, naiinis ka, nag-aalala ka, tapos ititrigger ka pa ng taong to. Ingat-ingat ka kasi 55 yan eh. Okay? Sinasabi natin na pag 55, kinakatakutan. Matatakot ka talaga kasi yung pagiging aggressive mo dito, pwedeng pagsisihan mo siya in 5 weeks or 5 months or even 5 years. Okay? Yun yung kailangan mong i-bantayan ngayong linggong ito. Okay? Next card natin is Zero the Fool and Queen of Pentacles. Comment down below doon sa mga Cancer na matagal na kayong naghahanap ng trabaho or may trabaho ka pero gusto mong lumipat sa mas mataas na sweldo, mas magandang posisyon sa trabaho. Yung iba naman sa inyo dito is yung sawang-sawa ka na sa ginagawa mo, na parang gusto mo na ng pagbabago. So, dito sinasabi na this week daw, may Zero the Fool, may pagkakataon sa linggong ito na ibibigay sa yung universe para makaipon ka ng pera, mahawakan mo yung perang ito. This week din, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe para, di ba, mapuntahan mo kung ano yung mga bagay-bagay, lugar, gusto mo sa buhay. Ito, Zero the Fool. But be careful din kasi itong Zero the Fool na to is risky siya. Okay? So, mag-pray ka muna. Okay? Pray, meditate, reflect bago ka gumawa ng desisyon. Lalo na sa usaping pera. Kasi malaking halagang pera to. It's either investment, it's either kung anong risky na decision to. Okay? Nandito yung 2 of Swords. Sinasabi sa'yo na pag-isipan nating mabuti. Huwag tayong masyadong aggressive, impulsive sa decision making natin. And, nakikita ko to, eto naman 88. So, kung makikita mo Cancer, yung numbers mo is 55, 0, 88. Diba? 22. 22, 55, 88. Okay, 90. Okay. So, yun. Dito tayo sa 8 of Swords and then 8 of Cups. So, 88 siya. So, nakikita ko siya dito na siguro, meron kang mga pinagdadaan ng stagnation sa buhay. Yun nga sabi ko sa kanina, hindi ka na masaya sa kasalukuyan mong sitwasyon. Sawang-sawa ka na. Or talagang kailangan mo talagang mag-move, 'di ba?
Kailangan mo talaga ng transition. So, dito sinasabi sa'yo na oras na para isipin mo yung movement. Sa either relocation dito, 'di ba? Sinasabi yun sa'yo na make a decision. Risky siya. Kasi like for example, sa bahay, 'di ba? Sa tinitirhan mo. Tapos sawang-sawa ka na dyan. Sobrang ingay, sobrang gulo. Tapos sasabihin mo, nako, lipat tayo doon sa ibang lugar. Sa ganito, ganyan. So, sinasabi sir dito, risky siya, pero make sure na pag-isipan mo siya ng mabuti. Okay? So, nakikita natin dito na isa sa posibleng solusyon para sa stagnation mo, sa stock up energy mo, sa restrictions mo, ay yung pagta-travel, paglilipat, 'di ba? Etong the star na to, nakikita ko sa'yo dito na meron sa inyo na 9 of Swords, yung parang hindi kayo makatulog, hindi kayo makapag-isip ng maayos dahil nahihirapan kayo na abutin tong pangarap nyo sa buhay. Parang ganun. And nakikita ko sa'yo dito, merong mga Cancer na medyo mag-aalala kayo para sa future nyo. Parang ganun. Sleepless nights, may iba sa inyo hindi makatulog sa gabi dahil sa sobrang pag-iisip, hindi makatulog sa gabi dahil sa sobrang pag-aalala. Iniisip mo, ano bang mangyayari sa future? O ako sa'yo, wag kang masyadong mag-isip sa future. Mag-focus ka sa kasalukuyan. Kasi wala tayong alam sa future eh. Kahit binabasa natin yung tarot reading na to, wala namang sinasabi sa atin na yung future mo ganyan, ganito. Okay? So, dito sa'yo, sinasabi sa'yo na present situation to. Walang future dito, present situation to. Okay? So, nakikita ko sa relationship, medyo maganda yung relationship mo pag may pera. Di ba? Parang ganun. Like, in a relationship ka, may asawa ka, live-in partner, girlfriend, boyfriend. Maganda. Pag wala kang pera, yung relationship mo, hindi maganda. Kasi parang, in a relationship ka sa isang taong materialistic. Or in a relationship ka sa isang taong, yung tumitingin siya sa value ng isang tao, depende sa pera na hawak na ito. Parang ganun. So, yun lang. Pwede nyo iba sa inyo malas sa relationship. Sabihin natin, mahal na mahal mo siya, pero yung taong to is parang, ano siya eh, kung asawa ka, yung trato sa'yo ng taong ito is, depende sa kung magkano iaabot mo sa kanya. Parang gano'n. Ay, nako. Bakit ganun, Cancer? Okay. 9 of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito na, nandito ka, sleepless nights. Pero kung ako sa'yo, huwag kang masyadong mag-isip ng para sa mga hinaharap na yan. Kasi wala pa eh. And trust God. Okay? Panginoon lang ang pwede mong paniwalaan. Kung masyado kang nakikinig or nanonood ng mga kung ano-ano sa television, tigilan mo yan kasi hindi yan makakatulong sa'yo. May stress ka pa niyan. Okay? So, focus ka lang. Yun yung sinasabi sa'yo, focus ka sa kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Okay lang mag-isa. Okay lang na wala kang kakampi. Okay lang na iwasan ka ng mga tao. Kaya mo naman mamuhay ng mag-isa. Wala ka naman na tinatapakan na tao siguro. So, yun. Go lang ng go. Ilaban mo yung dapat ipaglaban mo sa buhay mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!